Ayon sa mga lokal, nakakapagpagaling daw ang tubig sa balon na to. Mas kilala sa tawag na Medicina Hot Spring at matatagpuan ito sa Rosario, Northern Samar. Pero paano nga ba nagsimula ang kwentong to? Okay. Yeah, meron din silang maliit na chapel dito. Katabi ng Medicina Hot Spring. Tara, alamin natin. So yun, nandito na kami sa Rosario. Ang mga tourist spot pala nila dito ay marami. May Medicina Hot Spring, Binuga, Rolling Hills, mukhang maganda. Tapos meron ding beach. Ayun, dumating na si Kuya Carlos, yung aming contact. Ngayon sasamahan niya kami sa Medicina Hot Spring. Parang ganun. Malapit lang. Ito, lumigo ka agad kami dito. Good morning po! Okay. Ito siya. Balon siya, balon. Kuya Carlos, good morning po. Good morning po. Ano bang tawag dyan sa Tagalog? Balon. Balon. Ito pala yung balon. Okay. Mainit. Ayon sa kwento ng mga lokal, isang sugatang sundalong Amerikano ang nakadiskubre sa lugar na to. Sundalong Amerikano. Sugat, tapos nakaapak lang siya. Parang, ano ba yung tawag doon ng lamaw sa Tagalog? Marami siya sugat, nakaapak siya, gumaling siya. Oo, gumaling siya. Gumaling din ako. Kaya, tinawag ng Medicina. Doon nagsimula yung history niya. Oo. Sinasabing nang naligo siya rito, gumaling daw ang kanyang mga sugat. Okay. Yeah, meron din silang maliit na chapel dito. Katabi ng Medicina Hot Spring. May mga kwento rin tungkol sa birhing nakalagay dito. Na minsan daw ay nagbabago ng pwesto. Totoo man o hindi, wala naman sigurong masama kung makikinig tayo sa mga kwentong ipinapasa ng mga taga rito sa bawat henerasyon. Ibig sabihin? Oo, lumalakad kasi nagmimilagro daw. May nakakita na matanda na pumunta dito ng madaling araw. Naglalakad daw yun na birthday. Kasi nagkaroon ng nung nadikit sa damit no? Parang nandoon na sa Rosario na chapel, sa bahan, yung maliit na birthday na nagmimilagro. So yun yung pinupuntahan ng marami ng nabibiboto na gusto magkaanak. Pero, hindi lang yan na natuklasan namin sa Samar. Habang naglilibot kami sa isla, marami pa kaming lugar na napuntahan na may mga sariling kwento. At dito nagsimula ang aming paglalakbay. Nakala ko na-excite ako Ito na, you are now leaving the island of Luzon. Let's go! Masaya itong pangyayari. Thank you, kuya. Sa Visayas, paalam, Luzon! Ngayon, dito na magsisimula ang panibagong episode. Tatapak na tayo, malapit na tayo tumapak sa Visayas. Magkano daw ang difference? Ano lang? 300 lang. Saka mo sa bilis pagpas. Sige, Komportable tayo. Let's go! Let's go! Let's go! Pagpipili natin paskat na yun. Pagod na yun sa biyahe. Dapat komportable yung barko. 300 lang naman Pwede na yun. 300 lang paskat na Oo, Mura, 2.4. Ang total na binayaran namin ay 3,100 something. Ilagay ko na lang dito sa screen. Bali tig lang kami ni J. Bry, tig 1,571 yata, parang ganun. Ayun na, andito na kami sa Matnog Port. Ito na ang kaganapan ngayon. Lahat ng mga nangyayari, papakita ko sa inyo. At excited na ako makatungtong sa Visayas. Ayun, masaya ako sa lahat ng nangyayari. O yung mga ilang oras po biyahe? 1 hour and 15 minutes. Dahil fast cut, pero kung iba ang kinuha natin, 2 oras yun. Oh. Ayan, nandito na kami sa loob. Yeah. Ayun, baka may gusto kayo shoutout. Wala. Shoutout po sa pamilya ko, sir. Miss na po. Ay, shoutout sa girlfriend ko dyan, nasa Middle East. Yun Ingat ka dyan. Ayun, naandito na kami sa Visayas. So ayun, napagdesisyonan na dito muna kami sa tapat ng port magpapalipas ng gabi. All goods na ang aking tutulugan. Nakisabit tayo kay K-Camp. Pati kay Pongki. Bro. May hangin ka na. Pwede na. Sa sobrang pagod namin, kung saan na kami abuti ng gabi, doon na rin kami magpapahinga.
Good morning. Bro, good morning. Bro, good morning. Morning bro. Sa tulog. Okay naman. Ako hindi ako nakatulog masyado. Pinapapak akong lamok. Oo, malamok nga doon. Dahil niyo yung tubig dito. Napakalinaw. Oh. Bigila mo sana ako. Nasa tubig alat to eh. Alat? Ayun, pag-alis namin ng port, may nadaanan kaming karinderya. Kakain muna kami at kagabi hindi kami naggabihan. Ayun sa akin, menudo po, isa. Opo. Menudo, 100 pesos. Pwede pong makingin na sa bubo. Kahit ano po sa bubo, basta mainit po. Thank you. Thank you po. Habang kumakain kami, hinihintay na rin namin si Sir Michael. Siya ang magdadala sa amin sa isang spot na pwede namin matulugan. Ayun, maraming salamat po. Ayun, dumating na yung kaibigan ni Boy P. Sinundo kami. Maraming salamat kay Sir Michael. Nandito na kami sa Barangay Kalarayan. Makikita nyo yung bato dito, ang laki. Ayun o. Ang laki niya, maliit lang sa video pero sobrang laki. Ayun pa. Nakakatakot, baka bumagsak. Ang laki oh, nakapatong yung isang ano oh, yung isang bato. Ayun oh. Ang linaw din ng tubig oh. White sand along the highway. Makalipas ng ilang minuto mula sa karinderya, narating na namin ang lugar na magsisilbing tahanan namin sa mga susunod na araw. Okay, touchdown. Ito ang first destination namin. Napakaganda dito. Ito yung gusto kong mapuntahan, yung damo na kulay green tapos ang tapat mo ay beach. Pakita ko sa inyo. Yan o. Sarap mag-tent. Tapos lakad ka lang na unti. Ay kaso low tide. Ay, white sand. Yeah. Buti malilom dito. Ganda, daming puno ng nyug. Yeah. Ang galing nyo itong pole, ang gaan. Aluminum foil masasabi ko. Okay na, all goods na. Hindi ko sana muna lalagyan ng cover para malamig sa loob eh. Baka mamaya umulan. Lagay ko na rin. Kumot. Okay na. All goods. Kain tayo. Tilapia, liempo, pati sausawan, toyo, kamatis, kalamansi. Sarap. Ang cook nga pala namin lagi si Madam Prisha. Tapos kami nagliligpit, naglilinis. Ayun yung toka namin. Ayun yung toka na ginagawa namin dito sa paglulup sa Pilipinas. Dito nga pala kami sa campsite, yung tinigilan namin campsite. Ang pangalan ng campsite ay Punta Caba campsite. Tapos nag-aambagan kami sa pagmamalengke. Mas nakakatipid eh, kaysa kakain sa labas. Fast food, magkano, magagastos mo 200, karinderya mga 100 plus. Kapag nag-ambagan kami sa pamamalengke, mas mura. Ito nga pala ay nasa ano kami ngayon, Northern Samar. First time ko makapunta dito. Ang ganda dito. Tapos dito sa Punta Caba campsite, meron ditong marami na daw nagsasurf dito. Mga ibang lahi, mga foreigner. Itong Samar ay isa sa magandang malakas na alon. Kaya may mga naglalaro dito. Tapos ang kadalasan daw na buwan ng malakas na alon ay nagsisimula sa October. Ako na magliligpit, naka-vlog eh. Toka-toka ang magagawin. Pagkatapos ko si Bray naman ang ubing sa pagliligpit. Ayun, busog. Ngayon, nag-edit ako. Pahinga muna. And habang nag-edit ako, ang ganda ng view. Papakita ko sa inyo. Ito yung tapat namin. Napakaganda. Ayun o. Sunset. White sand. Ang
Ang ganda dito. Yung hangin dito hindi masyado malagkit. Kung may bakuran kang ganito, no? Pagkatapos mo mag-edit, titingin ka lang dito. Ang ganda dito. Sa Northern Samar. Ayun doon, puro resort na yata. Pero itong pinagtigilan namin ay campsite. Tapos bukas, meron doon parang rock pool yata o parang may pinagtatalunan sila doon. So check natin bukas para maipakita ko rin sa inyo kung gaano kaganda dito sa Northern Samar. May lakaran sa gilid ng beach. Tapos dito may mga nag-skateboard na rin, parang sa Siargao. Ang ganda ng lifestyle nila, no? Surfing lang, tapos mga nag-skateboard dito sa gilid. Fast forward muna tayo sa susunod na araw. May gusto lang akong ipakita sa inyo. Tropical vibes. Probinsya ang datingan. Okay, nandito na tayo sa farm ni Kuya Carlos. Pangarap ko rin magka-farm. Tatanim ka lang ng mga gulay-gulay, tapos mga puno ng mangga, saging, tapos papakawalan mo yung mga aso mo sa farm. Lang, parang sarap lang isipin na meron kang sariling ganito, no? Soon magkakaroon tayo niyan. Maraming salamat po kay Sir Carlos at kay Ma'am Charo. Tama po ba? Thank you po. Kaya na po tayo. Pinapausukan. Pagkatapos namin kumain, muli kami bumiyahe. Marami ring lokal ang nagre-rekomenda na puntahan namin ang Blue Lagoon. Kaya naman, ayon ang susunod naming destinasyon. Sabi ni Kuya, maganda daw doon sa Blue Lagoon. Kaya excited na rin kami makapunta. Okay dun. Dinadayo talaga yun? Dinadayo talaga yun. Kaya anong pangalan mo? Anthony po. Ako, Neil. Dalawa po kasi yung nasa Google Map na Blue Lagoon. Pero magkadikit lang naman yun. Sobrang daming daan na maganda, hindi naman namin maipapakita sa inyo lahat. Kasi kung puro daan na ang papakita namin, parang ano na yun. Parang ano yun, dashcam vlog. Pero sobrang dami talaga. Basta hanggat makakaya, ipapakita ko sa inyo yung mga gandang madadaanan. Pero sobrang dami, yung iba hindi ko na na-videoan. Ayun, nag-stop over muna kami kasi meron kaming nadaanan na sobrang gandang tanawin. Ayun, kaya kami nag-stop over, magdo-drone muna kami. Papakita ko sa inyo. Kung nakita nyo, sobrang ganda, no? Revealing Pag ano natin sa taas no? Pagbaba natin kitang-kita mo So yun, malapit na kami sa Blue Lagoon. Ilang minutes na lang, papakita ko sa inyo. Maganda rin daw dun. Let's go. Ganda dito. Grabe pwede natin puntahan. Kaya sabi ko, kung didiretso tayo ng Borongan, baka gabihin na tayo. So harap tayo na spot doon. Doon, sige. Dahil parang aabutan na kami ng gabi kung ipagpapatuloy pa namin sa susunod na destinasyon. Kaya nagtanong na kami sa mga taga-barangay kung maaari ba kaming mag-overnight dito sa Blue Lagoon. Mga kuya, ma'am, thank you po. Thank you. Punta na po kami doon. So yun, pinayagan kami mag-overnight dito sa may Blue Lagoon sa mismong entrance. Tapos ang entrance ay 20 lang, tapos ang parking fee ay 50. So ang binayaran natin ay 90 pesos, no? 90 lang. 20 pesos. Dito kami mag-overnight sa mismong, ito, katabi itong malaking rock formation. Ayan, ito siya. Ang laking bato. Ang ganda. Ganda dito. White sand din pero hindi gano'n kapino. Pero ang ganda. Tingnan nyo yung yung malaking bato. Ayan Grabe, laki Ito ang Pinusilan Blue Lagoon sa Northern Samar.
Sa loob ng maraming taon, hinubog ng alon ng karagatang Pasipiko ang mga batong nakapaligid dito hanggang sa mabuo ang nagtatagong lagoon na nakikita natin ngayon. Pwede na nga mag-tent dito eh. Kaso hindi na ako mag-tent kasi isang gabi lang naman. Maghahamok na lang uli kami. Pagkatapos namin dito ay sa City of Borongan, yata kami pupunta. Pagkatapos baka diretso na kami yung Tacloban. Share ko lang, nahihirapan ako mag-edit pag ganito ka ganda yung lugar. Sobrang nakaka-relax kasi parang sarap muna tumitig sa view, sakto sunset. Papakita ko sa inyo. Maliit lang siya, hindi masyado halata sa camera pero sige, iano ko sa cellphone para makita nyo. Ito. Para makita nyo. So yun, kain muna tayo. Ang ulam namin ngayon ay meatloaf tapos panang manok. Sarap. Ngayon naman, balik muna tayo kung saan tayo nagtapos kanina. Good morning. May parating daw na bagyo. Dahil dog-dog. Dog-dog. Dami aso dito, mga nakaabang na ng pagkain eh. Ayun, meron daw paparating na bagyo. Mukhang aabutin kami ng bagyo. Sana kaya ng tent na dala ko. Ako lang naka-tent eh. Tapos pakita ko pala sa inyo ang high tide. Yan, pag high tide yan, ito siya. Ayun o, dilim. Ang dilim ng ulap. Ayan. Tinignan ko kasi sa Google Weather, parang 70% chance of thunderstorm. Pati binalita, may bagyo daw. Pupunta ako ngayon yung mga day spot dito. Kasi yung mga iba ang nasa beach, dito nadaan sa amin. Pinupuntahan yung batong malaki doon. Tignan nyo damo, ang ganda pala. Ang baba pala tayo dito. Ganda dito. Puntahan na natin, baka mamaya bumagyo, hindi natin mapuntahan eh. Sila mga busy, mga nag-e-edit. May hagdanan dito. Mukhang bagong gawa lang din, Erko. Ganda oh. Ganda dito. Sa dami ng lugar na napuntahan namin, minsan, ang pinakamasarap pa rin ay yung mga simpleng sandali. Yung walang agenda, walang hinahabol, at tahimik lang ang paligid. Ay, ang ganda. Ito may rock pool nga dito. Pwede ka maligo dito. Doon. Okay. Ang ganda, ganda dito. Ito yung malaking bato na inaakit nila. Uy, madulas. Ganda dito, no? Akit tayo doon sa taas. Ito mukhang malalim. Kulay dark blue na eh. Tapos akit pa tayo dito. Pinakataas. Ay, nataas na. Nakakalula. Pwede nga tumalon dito. Nakakatakot. Okay na. Nandito na tayo sa pinakataas. Ay. Pinakataas na tayo. Ang ganda dito sa Northern Samar. Sa Allen. Ang
Ang ganda dito. Kung saan na naman tayo nakapunta. Marami pa kayong aabangan at marami pa tayong pupuntahan dito sa Visayas. Oy! Ang galing. Hindi ko kaya yun. Kasi hindi ako marunong lumangoy. Ayun, gusto ko lang sabihin na maraming salamat pa rin sa patuloy na panonood sa ating YouTube channel. Ayun, ang nararamdaman ko ngayon dito sa PH Loop na matagal ko nang gustong gawin at hindi ko magawa-gawa. First time ko magawa ngayon at first time lahat ng bagay sa akin. First time lahat ng lugar, first time lahat ng experience. Masaya ako, sobrang saya ko at nagagawa ko yung mga ganitong bagay. Ang ganda dito sa Northern Samar. Kung makikita nyo yung sunset, napakaganda. Ang tagal ko na nga rin pala wala sa bahay. 20 days na. Parang wala ako sa bahay. Tapos yung nararamdaman ko nung nandito ako, parang ang bagal ng oras. Parang ang sarap damhin. Yung panahon, yung lugar. Ayun, maraming salamat kung natapos mo itong video na to. At sana po na-entertain kayo. At sana naramdaman nyo na parang kasama kayo sa aming mga adventure. Sana po abangan nyo pa yung mga susunod na episode. Sobrang dami pa namin pupuntahan. Sobrang dami pang mga gandang lugar, magandang experience. Marami pang episode na mangyayari. So yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Peace. Ganda oh.